Nagdilim ang paligid habang karga ni Lin Zichen ang isang tulirong Shenxingan, na nalilito sa biglaang pagbabago. Ang kapaligiran ay naging isang ilusyon ng umiikot na asul na agos at mga lumilipad na isda. Napuna ni Lin Zichen ang lakas ng teknik na ito, at napagtantong ang mahika ng babaeng demonyo ay malubhang nabulag ang isipan ni Shenxingan. Sa pag-activate ng kanyang advanced spirit attribute, nakahinga ng maluwag si Lin Zichen dahil protektado ang kanyang isip, batid na hindi siya makokontrol ng ilusyon ng matagal. Naglaho ang matubig na ilusyon, at tumambad ang nine-tailed demon fox sa masukal na kagubatan. Nagulat ito na nakayanan ni Lin Zichen ang kanyang teknik at kinwestiyon kung ang biological level ba nito ay ordinary tier siyam lamang. Namangha ang Sorrow na ang isang planetang salat sa resources gaya ng lupa ay makakagawa ng ganitong henyo, naisip niya na marahil ay rare level na ito kung ipinanganak sa kanyang tinubuang mundo, ang Origin Land. Sa paniniwalang nasasayang ang potensyal ni Lin Zichen sa lupa, inanyayahan niya itong sumama sa Origin Land bilang kanyang personal na alipin, at nag-alok na ipagpalit ang life essence nito para sa mga evolutionary resources upang sabay silang lumakas. Habang hawak si Shenxingan, napansin ni Lin Zichen na naglalaho ang nakapaligid na kadiliman. Nahinuha niya na ang pagpapanatili ng dambuhalang ilusyon ay umubos sa mental energy ng Sorrow, kaya nahihirapan na ito. Nakakita ng pagkakataon, tumigas ang ekspresyon ni Lin Zichen habang pinapagana ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng halaman, ang Lord of the Forest. Habang gumagapang ang mga matinik na baging sa lupa, binalaan ng Sorrow si Lin Zichen na nauubos na ang kanyang pasensya. Hinamon siya ni Lin Zichen, at sinabing nagtatago pa rin ito sa ilusyon sa halip na ipakita ang tunay na katawan. Ngumiti ng masama ang Sorrow at pabirong tinanong ang kanyang, maliit na alipin, kung naisip ba nito na baka ang anyong kaharap niya ngayon ay ang tunay na katawan na nito. Upang subukan ang matapang na pahayag na ito, idineklara ni Lin Zichen na may iisang paraan lamang para malaman, sa kanyang utos, maraming makakapal at matinik na baging ang sumabog mula sa lupa sa paligid ng Sorrow. Mabilis na pumulupot ang matatalas na baging sa mga binti at braso ng Sorrow, na nagparalisa rito sa ere. Napasigaw ito sa gulat, hindi makapaniwalang kayang manipulahin ni Lin Zichen ang mga baging. Siguradong ang tunay na katawan na ang nahuli ng mga baging, natanto ni Lin Zichen na ito na ang kanyang pagkakataon at sumugod paarap bitbit ang kanyang kamao. Nagpakawala siya ng isang mapanirang suntok gamit ang buong lakas sa ulo ng nakagapos na Sorrow, na lumikha ng matinding impact. Gayunpaman, nang hamupa ang alikabok, ganap na nagulat at nalito si Lin Zichen sa kinalabasan. Nakita niyang naglaho ang Sorrow ng walang bakas ng dugo, at nagiwan lamang ng isang dambuhala at malambot na puting buntot. Nahinuha niya na pinutol nito ang sariling buntot upang makatakas. Sa pagpulot sa buntot, lumitaw ang isang system prompt na nagtatanong kung nais niya itong lamunin. Nagtaka siya kung maaari ba niyang sipsipin ang essence ng isang putol na bahagi ng katawan. Samantala, sa isang mar-angle na silid sa malayong Origin Land, ang tunay na nine-tailed demon fox ay nakaupo sa isang kama na napapalibutan ng kulay rosas na enerhiya, tila natutuwa sa nangyari. Nakangising masama, kinilala niya na winasak ni Lin Zichen ang kanyang high-level tier 3 illusion at pinatay ang kanyang clone. Dahil sa bilib sa potensyal nito, idineklara niya ang binata bilang perpektong cultivation vessel at nangakong gagawin itong kanya. Naputol ang kanyang pagpaplano nang dumating ang dalawang katulong na may tenga ng Sorrow na may dalang balita. Iniulat nila na ang bunsong anak ng Night King, isang rare-level prodigy, ay nagboluntaryong maging alipin niya, sa pag-asang mag-evolve ito sa isang legendary creature sa tulong niya. Sa kanilang pagkagulat, binaliwala lamang ng Sorrow ang alok. Habang nakaluhod ang kanyang mga katulong, mayabang niyang sinabi na sa ngayon, kahit ang mismong Night King ay hindi niya tatanggapin. Habang nagre-relax sa kanyang kama, inutusan niya ang mga katulong na tanggihan ang lahat ng manliligaw sa hinaharap, at may kumpiyansang sinabi na nahanap na niya ang perpektong kandidato sa lupa. Balik sa kagubatan, nilamon ni Lin Zichen ang buntot, sinisipsip ang bakas ng life essence ng Sorrow at na-unlock ang 10% ng codex nito. Ang lakas ng kalaban ay tila karaniwan lamang, kaya nagsimula siyang maghinala na isang clone lamang ang kanyang nakalaban. Dahil wala na ang Sorrow, nawasak na ang ilusyon. Lumapag si Lin Zichen sa damuhan kasama si Shenxingan, habang sina Limoyo at ang koponan ay nakawala na sa mind control,
at nalilitong nagtatanong kung nasaan na ang babaeng Zoro. Nilapitan ang kanyang naguguluhang team at si Instructor Lu Tianrong, kalmadong ipinaalam ni Lin Zichen na itinaboy niya ang kaaway. Isang gulat na Instructor Lu ang nagtanong kung paano niya ito nagawa. Nagpaliwanag si Lin Zichen ng isang kalahating katotohanan. Mahina ang katawan ng Zoro, at ang pagpapanatili ng mga ilusyon ay umubos sa mental energy nito, kaya naging sapat ang panghihina nito upang maitaboy niya. Tinanggap ni Instructor Lu ang lohikal na paliwanag na ito at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa koponan. Nakahinga ng maluwag si Lin Zichen, natutuwa na matagumpay niyang naitago ang kanyang tunay na kakayahan. Ang katahimikan ay nabasag ng isang nakabibinging dagandong na umalangaw sa buong lugar. Malalaking kumpol ng mga ibon ang tumakas mula sa kagubatan sa takot habang ang koponan ay kinakabahang nagtatanong kung ano ang nangyayari. Nakakaramdam ng panganib, pinaganya ni Lin Zichen ang kanyang kakayahang Eye of the Sky, tumitingin lampas sa mga higanteng puno upang imbestigahan ang papalapit na banta. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makakita ng isang dambuhalang pader ng tubig sa abot tanaw. Apurahan niyang isinigaw ang babala sa kanyang koponan na isang dambuhalang tsunami ang paparating sa kanila. Sa mabilis na pagkilos, iniutos ni Lin Zichen sa lahat na pumunta sa mas mataas na lugar, itinuturo ang isang puno na mahigit 100 metro ang taas. Binuhat niya si Shen Qingan sa kanyang mga braso, at ang grupo ay tumalon sa malalaking sanga upang takasan ang baha. Nakalulan ng mataas sa isang matibay na sanga, takot na pinanood ng koponan ang langit na napuno ng tubig. Sa taas ng alon, kinwestiyon ng ilang estudyante kung magiging ligtas nga ba sila sa puno. Nang umabot sa kanila ang marahas na tubig, sumigaw si Instructor Lu ng isang mariing utos para sa lahat na kumapit ng mahigpit. Ang dambuhalang tsunami ay hamampas sa kagubatan, humahampas sa mga higanteng katawan ng puno at ginawang isang nagngangalit na karagatan ang buong lugar. Nang lumipas ang unang bagyo, nakahinga ng maluwag sina Luo Yongjan at Li Moyo. Namangha si Luo Yongjan na nakayanan ng puno ang impact, habang ang pagod na si Li Moyo ay umamin na halos mamatay na siya sa takot. Isang system window ang lumitaw, nag-aabiso kay Lin Zichen na nakaligtas siya sa isang extreme disaster. Nagulat siyang ma-unlock ang isang bagong attribute na tinatawag na survival of the fittest, at napansin na ang mahigpit na kondisyon nito ay hindi natugunan sa loob ng mahigit 1 taon. Habang nagpapahinga, nagtaka si Ma Weiwei kung paano nagkaroon ng tsunami sa gitna ng kalupaan. Ipinaliwanag ni Lin Zichen na ito ay walang alinlangan na gawa ni Principal Mo Dongji. Idinagdag niya na ang principal ay nasa gitna ng matinding labanan laban sa Divine Envoy ng Plant God Cult upang protektahan sila, at nag-aalala siya kung ano na ang nangyayari sa laban. Ngumiti si Lin Moyo, at tiniyak sa grupo na huwag mag-alala. Sinabi niya na dahil ang principal ay isang malakas na rare-level expert na may Flood Dragon gene, halos hindi ito matatalo sa matubig na kapaligirang ito. Bigla, ang danger perception ni Lin Zichen ay nag-trigger ng isang matinding babala. Nagpanik siya, nararamdaman ang isang nakakatakot na presensya na papalapit, at sumigaw sa kanyang mga teammates na ang kaaway ay papunta sa kanila. Gamit ang kanyang pinalakas na persepsyon, tumangala si Lin Zichen at nakita ang nakamaskarang Divine Envoy na tumatalon sa mga tuktok ng puno, madaling naglalakbay sa itaas ng binahang kagubatan. Sa pagkakita sa papalapit na malakas na kaaway, pinagpawisan ng malalamig si Lin Zichen sa isang kakilakilabot na realisasyon, kung ang Divine Envoy ang tumutugis sa kanila, nangangahulugan ito na natalo na si Principal Mo Dongji.